Nang biglang mawala ang kanyang anak at matuklasan na may makapangyarihang grupo sa likod ng pagkidnap, bumalik ang isang bahagi ng kanyang pagkatao na matagal niya nang itinatago. Ang totoo ay dati siyang sundalo, sanay sa digmaan, sanay pumatay, at higit sa lahat, sanay mabuhay kahit nasa gitna ng impyerno. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya lumalaban para sa bayan. Lumalaban siya para sa kanyang anak. Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakaganda at maaksyong pelikulang Protector. Nagsimula ang kwento kay Nikki Halstead, isang sundalo ng US Army na nakatalaga sa isang disyerto. Sa oras na iyon, tinawagan niya ang kanyang 3 taong gulang na anak na si Chloe upang batiin ito sa kanyang kaarawan. Dahil sa kanyang tungkulin bilang sundalo, marami sa mahalagang sandali ng paglaki ni Chloe ang hindi nasaksihan ni Nikki. Taon-taon, ipinapangako ni Nikki na makakauwi siya sa susunod na birthday ng anak, ngunit paulit-ulit niyang hindi natutupad ang kanyang pangako. Gayunpaman, hindi niya kailanman nakakalimutang batiin ang kanyang anak sa kaarawan nito kahit sa pamamagitan lamang ng video call. Pagsapit ng ika-15 kaarawan ni Chloe, binigyan niya ito ng isang gitara bilang regalo. Umaasang makakatulong iyon para muling mapalapit sila sa isa't isa. Ngunit ng sumunod na taon, muli na naman siyang nasa disyerto para sa kanyang tungkulin. Habang tumatagal, lalong nagiging mailap at awkward ang kanilang mga pag-uusap sa telepono at tila naging estranghero na siya sa paningin ng anak. Nang mamatay ang asawa ni Nikki dahil sa leukemia, nagpasya na siyang tuluyan ng umuwi. Sa pagkakataong iyon, naging full-time mother na siya at sinusubukang ayusin ang nasirang relasyon nila ng anak. Pagsapit ng ika-16 na kaarawan ni Chloe, naghanda si Nikki ng isang party. Ngunit halos hindi man lang pinansin ng mga kaibigan ni Chloe ang cake at maaga silang umalis. Sinabi ni Chloe na mas gugustuhin pa niyang kasama ang mga kaibigan sa araw na iyon dahil dito nauwi sa pagtatalo ang kanilang pag-uusap. Sinumbatan ni Chloe ang kanyang ina at sinabi nito na wala si Nikki sa mga panahong kailangan niya ito habang lumalaki siya. Pagkatapos, galit itong umalis at nagkulong sa kwarto. Nang gabing iyon, sinubukan ni Nikki na humingi ng tawad pero nang puntahan niya si Chloe, natuklasan niya na may iniwang sulat ang anak at palihim na lumabas ng bahay para dumalo sa isang party. Sa isang bar, masayang nakipag-inuman si Chloe sa kanyang mga kaibigan at doon niya unang natikman ng alak. Ilang sandali pa, hinikayat siya ng mga kaibigan na lapitan ang isang gwapong binata na nagngangalang Ben. Mabilis siyang napabilib ni Ben sa kanyang charm pero lingid sa kaalaman ni Chloe, may palihim itong inilagay sa kanyang baso. Ilang sandali pa, iniwanan na siya ng kanyang mga kaibigan kasama si Ben. Sa mga sandaling iyon, agad na sinubaybayan ni Nikki ang lokasyon ng cellphone ni Chloe. Dumating agad siya sa lugar, ngunit sa mga oras na iyon, nakita niya na hinihila palabas ni Ben at ng ilang pang mga lalaki si Chloe sa likurang pintuan. Mabilis niya itong hinabol, ngunit biglang naglabas ng kutsilyo ang isa sa mga lalaki. Agad niya naman itong inatake at mabilis na napabagsak. Gayunpaman, nagawang makatakas ng iba at isinakay si Chloe sa isang sasakyan. Nabagga naman ang kanilang sasakyan sa isang poste, dahilan para makahabol si Nikki. Sinira niya ang bintana at hinawakan ng pinto ng sasakyan. Pero nang biglang lumiko ito ng matindi, tumilapon si Nikki at bumagsak sa kalsada. Kahit sugatan, hindi siya sumuko. Agad niyang inisip kung saan posibleng tumaan ng mga kidnappers. Tumakbo siya sa loob ng isang kalapit na gusali at mula sa bintana ay tumalon siya diretso sa ibabaw ng sasakyan. Gamit ang susi ng kanyang kotse, sinaksak ni Nikki sa mata ang driver. Dahil dito, nawalan ito ng kontrol at tuluyang bumangga ang sasakyan. Muling tumilapon si Nikki at nawalan ng malay. Samantala, itinulak ni Ben ang naghihingalong driver at mabilis na itinakas si Chloe. Habang nakahandusay at sugatan sa kalsada si Nikki, maririnig ang kanyang boses na nagpapaliwanag na kapag may isang taong nawala, 72 oras na lamang ang mayroon para mahanap siya ng buhay. Lumipat ang eksena matapos ang 27 oras. Nang magising si Nikki, natuklasan niya na nakabitin siya ng patiwarik mula sa kisame ng isang slaughterhouse. Tumingin siya sa orasan at napagtanto niya na 44 na oras na lamang ang natitira para mahanap si Chloe bago pa mahuli ang lahat. Samantala, isang sadistang killer na kilala bilang Victor the Butcher ang naghahanda upang pahirapan si Nikki.
Sa paligid niya, makikita ang ilang bangkay na nakabitin sa kisame. Kabilang dito ang bangkay ni Ben na pinatay ni Victor matapos nitong sabihin kay Nikki kung nasaan ang kanilang warehouse. Agad na nagtanong si Nikki kung nasaan ang kanyang anak, pero malamig na sumagot si Victor at sinabi na hindi niya alam na binibigyan pala ng pangalan ang mga alagang hayop. Pagkatapos, sinabi ni Victor na nakagawa si Nikki ng isang napakalaking pagkakamali nang sunugin niya noong nakaraang gabi ang pinakamalaking pinagkakakitaan na hotel ni Mr. Sullivan at palayain ang mga babaeng nakakulong doon. Kahit nakatutok na ang kutsilyo sa kanyang mukha, hindi nagpatinag si Nikki. Binalaan niya si Victor at sinabing pakawalan siya at sabihin kung nasaan ang kanyang anak. Nangako pa siya na hahayaan siyang mabuhay kung makikipagtulungan ito. Pero sa halip na matakot, tumawa lamang si Victor. Pagkatapos ay hiniwa nito ang tiyan ni Nikki at sinaksak ng kutsilyo ang hita. Ilang sandali pa, nakatanggap ng tawag si Victor mula kay Mr. Sullivan, ang manager ng sindikato. At habang abala siya sa pakikipag-usap, nakaisip naman ng paraan si Nikki para makatakas. Hinugot niya ang kutsilyo na nakabaon sa kanyang hita at ginamit iyon upang putulin ang mga tali na nakagapos sa kanya. Nang tuluyan na siyang makalaya, agad naman siyang inatake ni Victor, pero mabilis na nakabawi si Nikki at siya naman ang nakalamang. Ilang beses niyang sinaksak si Victor hanggang sa tuluyan niya itong mapasuko. Pagkatapos ay ininterrogate niya ito at walang tigil na tinanong kung nasaan ang kanyang anak. Pero kahit anong gawin ni Nikki, tumanggi si Victor na magsalita. Dahil dito, pinutol ni Nikki ang isa sa mga tenga nito at malamig na nagbabala na habang tumatagal ang kanyang pananahimik, lalo lamang magiging mas masakit ang kamatayan niya. Sa huli, napilitan ding magsalita si Victor. Isinuwalat niya na si Sullivan ay manager lamang ng sindikato at ang tunay na namumuno sa buong organisasyon ay isang lalaki na tinatawag na chairman. Hindi nagtagal, sunod-sunod na dumating ang ilang SUV sa lugar, pero nakapagtago na si Nikki sa labas at tahimik niyang pinagmamasdan ang mga ito. Mula sa isa sa mga sasakyan, bumaba ang isang lalaking elegante ang pananamit. Napapalibutan ito ng mga armadong bodyguard na halatang bihasa sa kanilang trabaho. Agad na nakilala ni Nikki ang lalaki bilang si Sullivan. Pagpasok ni Sullivan sa loob, nakita niya ang bangkay ni Victor na nakabiti ng patiwarik. May nakadikit ding litrato ni Nikki at Chloe sa katawan nito. Sa likod ng litrato, may nakasulat na mensahe na nagsasabing, "Ibalik niyo ang anak ko." Hindi naman ito ipinaalam ni Sullivan sa chairman dahil alam niya na hindi nito kinukonsinti ang anumang uri ng kahinaan o kabiguan. Sa halip, iniutos niya sa lahat na hanapin at patayin si Nikki. Samantala, palihim na sinundan ni Nikki ang convoy ni Sullivan hanggang sa makarating sila sa isang villa na may mahigpit na security. Makikita rito kung gaano kahanda ang mga tauhan ni Sullivan. Gumagalaw sila na parang mga sundalong dumaan sa matinding training. Puno rin ng security cameras ang paligid. May mga asong bantay, armadong gwardya at maging mga surveillance drone na nagmamanman sa buong lugar. Agad na pagtanto ni Nikki na walang saysay ang direktang pag-atake dahil para na rin itong pagpapakamatay. Ngunit habang unti-unting nawawala ang adrenaline sa kanyang katawan, nagsimula na siyang makaramdam ng matinding sakit sa kanyang tiyan at naalala niya na may sugat siyang natamo roon. Napagtanto ni Nikki na bago niya harapin ang buong sindikato ay kailangan niya munang gamutin ang sarili niyang sugat. Samantala, sa mga oras na iyon, sinusuri ni Police Captain Michael ang CCTV footage mula sa nasunog na hotel ni Sullivan. Makikita sa video ang isang misteryosong tao na nakasuot ng itim na pumatay sa 5 lalaki at nagpalaya sa ilang babaeng bihag at sadyang sinunog ang buong gusali bago umalis. Dahil sa paraan ng pakikipaglaban nito, naisip ni Michael na ang taong umatake ay may professional combat training. Samantala, sa isang kwarto ng hotel, abala naman si Nikki sa paggamot sa sarili niyang mga sugat. Siya mismo ang nag-disinfect at nagtahi ng mga malalalim na sugat sa kanyang katawan. Dahil alam niya na kaunti na lamang ang oras para mailigtas si Chloe, pilit niyang nilabanan ng pagod. Uminom siya ng kape at mga energy drink at gumamit ng mga gamot para manatiling gising. Sa mga sandaling iyon, 32 oras na lamang ang natitira. Samantala, nakakuha naman si Michael ng isa pang security footage na kuha 2 oras bago tuluyang masunog ang gusali. Sa video, malinaw na makikita si Nikki habang hinihila niya si Ben palabas ng bar. Makikita rin kung paano niya dinurog ang kamay nito.
Hindi nagtagal, ikinonekta rin ng mga pulis si Nikki sa driver na natagpo ang patay. Napansin nila na may car key na nakarehistro kay Nikki na nakabaon sa mata nito. Laking gulat ng mga detective nang matuklasan nila na isang babae ang nasa likod ng lahat ng mga insidenteng nangyari. Dahil dito, nagsimula silang magtanong kung sino ba talaga si Nikki. Samantala, bumili si Nikki ng isang 5-point harness sa isang lokal na tindahan. Habang namimili, napansin niya ang isang skateboard na nakasabit sa dingding. Tinanong niya sa may-ari kung maaari niya ba itong bilhin. Ngunit ipinaliwanag ng lalaki na dekorasyon lamang iyon at hindi talaga ibinibenta. Pero nang mapansin niya na halatang dumaan si Nikki sa isang napakasamang araw, naawa rin siya at kalaunan ay pumayag na ibenta sa kanya ang skateboard. Nang gabing iyon, tinawagan ng chairman si Sullivan. Galit na galit dahil sa malaking pera ang nawala sa kanila matapos masira at masunog ang kanilang motel. Pagkatapos, sinabi nito na may panibagong shipment ng mga babae ang paparating kaya binalaan ng chairman si Sullivan na papalitan siya kung hindi niya agad maaayos ang sitwasyon. Samantala, tahimik namang naghihintay si Nikki sa labas hanggang sa tuluyang umalis ang convoy ni Sullivan. Isinuot niya ang kanyang mouthguard at mabilis na pinaharurot ang kanyang sasakyan. Direkta niyang binangga ang unang SUV ng convoy. Dahil sa protective gear na suot niya, nakayanan ni Nikki ang malakas na impact. Samantala, hindi man lang nakapaghanda ang mga bodyguard ni Sullivan. Bago pa sila makabawi, ginamit ni Nikki ang skateboard para dumula sa ilalim ng SUV at mabilis na pinabagsak ang mga gwardya. Sa huli, si Sullivan na lang ang natitirang buhay. Hinampas siya ni Nikki gamit ang skateboard. Saka tinutukan ng baril at mariing tinanong kung nasaan si Chloe. Nang sabihin ni Sullivan na wala siyang alam, binaril agad ni Nikki ang dalawang paa nito. Sa takot na mapatay, nagsumamo si Sullivan at nag-alok na sasamahan siya kay chairman. Sinabi niya na kasalukuyang nakatira ang chairman sa Grand Hotel sa downtown. Pero hindi siya pinagkatiwalaan ni Nikki. Pinatay niya si Sullivan at malamig na sinabi na hindi niya kailangan ng tulong nito. Bago umalis, binuksan ni Nikki ang trunk ng isa sa mga SUV. At doon, laking gulat niya nang makita si Chloe. Sa wakas, nagbunga ang lahat ng pinagdaanan niya. Nahanap na rin ni Nikki ang kanyang anak. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Isinama niya si Chloe at sumakay sila ng bus pa uwi. Sa sobrang pagod, nakatulog sandali si Nikki habang pauwi sila. Sa kanyang pagkakatulog, naalala niya ang mga panganib na pinagdaanan niya bilang sundalo, kung saan ang isang tahimik na sandali ay maaaring biglang mauwi sa isang nakamamatay na sitwasyon nang walang anumang babala. Pagkatapos, nagbago ang kanyang mga alaala at napunta sa isang ospital. Ito ang araw na magkatabi sina Nikki at Chloe habang nakaupo sa tabi ng kanyang asawa na unti-unti nang naghihingalo. Pagdating nila sa bahay, agad na sinabi ni Nikki kay Chloe na ligtas na siya ngayon, pero halos hindi makasagot si Chloe dahil sa dami ng drugs na nasa katawan nito. Nang mapansin ni Nikki ang ilang bakas ng mga karayom sa magkabilang braso ng anak, hindi na niya napigilan ang kanyang emosyon at napaiyak ito ng todo. Samantala, naghanda naman si Captain Michael ng isang SWAT team para sa lakayin ng bahay ni Nikki. Pinayagan niya ang kanyang mga tauhan na gumamit ng dahas dahil alam niya na armado at lubhang mapanganib si Nikki. Samantala, may isang agent na kumestyon sa utos, lalo na at may isang sibilyan na nasa loob ng bahay. Pero ipinaalala ni Michael na 13 katao ang napatay ni Nikki sa loob lamang nang wala pang 48 oras. Sumagot naman ng agent at sinabi na ang lahat ng mga biktima ay sangkot sa human trafficking. Ngunit binaliwala lamang ni Michael ang kanyang sinabi at ipinagpatuloy ang paghahanda para sa operasyon. At bago pa man maibigay ang utos na pasukin na ang bahay, bigla namang tumating ang US Army Colonel na si Joseph Lavelle. Agad niyang inutusan si Michael na patigilin ng mga tauhan. Nagbabala si Colonel Lavelle na kailangan nilang umatras dahil ang pagpapatuloy ng operasyon ay maaaring maglagay sa buhay ng kanyang mga tauhan sa matinding panganib. Matapang namang hinarap ni Michael si Lavelle at hinamon kung sino ba talaga ito. Ngunit inilabas ni Lavelle ang isang kautosang pirmado mismo ng Attorney General na nagbibigay sa kanya ng buong otoridad na mamuno sa operasyon. Nang marinig iyon, wala namang nagawa si Michael kundi paatrasin ang kanyang mga tauhan. Pagkaalis ng SWAT team, nagtungo si Nikki sa isang pharmacy para bumili ng medical supplies para kay Chloe. Ayaw niyang dalhin ang anak sa ospital dahil alam niya na maraming tanong ang maaaring ibato sa kanila at maaaring lumabas ang tunay na nangyari. Samantala,
Palihim namang nakipag-ugnayan si Michael sa SWAT commander. Iniutos niya na patayin si Nikki at patayin muna ang kanilang body cameras para walang ebidensya na magagamit laban sa kanila. Habang naglalakad si Nikki at napadaan sa tabi ng isang kotse, may napansin siyang refleksyon sa bintana. Isang SWAT officer. Agad niyang napagtanto na sinusundan siya. Sadya namang pumasok si Nikki sa isang makitid na eskinita at hinayaan ng mga SWAT officer na sundan siya. Hindi nila alam na patibong lamang ito ni Nikki. Habang patuloy silang sumusunod, mabilis siyang umikot sa kabilang bahagi at pumesto sa likuran nila. Samantala, tinanong ng mga detective si Lavelle kung sino ba talaga si Nikki. Isinuwalat ni Lavelle na dati itong commanding officer sa Special Forces at ayon sa kanya, si Nikki ang isa sa pinakamapanganib at pinakamahusay na sundalo na nasanay niya. Samantala, habang naghihintay si Michael ng kumpirmasyon kung patay na si Nikki, bigla namang muling nag-activate ang mga bodycam ng SWAT officer. Ngunit ang nakita nila ay kabaligtaran ng inaasahan nila. Lahat ng mga pulis ay nakahandusay at sugatan sa lupa. Galit na galit si Lavelle kay Michael dahil hindi ito sumunod sa kanyang utos. Pagkatapos, ginamit niya ang radyo upang makausap si Nikki at nakiusap na itigil na ang lahat. Kalmadong sinabi ni Nikki na kailangan nila magpadala ng 6 na ambulansya dahil napilitan siyang baliin ang ilan sa mga buto ng mga tauhan nito. Ipinaliwanag naman ni Nikki kay Lavelle na dinukot ng sindikato ang kanyang anak at isinailalim ito sa matinding pang-aabuso. Nakiusap si Lavelle na makipagkita sa kanya ng personal pero tumanggi si Nikki. Hindi pa siya titigil hanggat hindi pa napapanagot ang lahat ng taong responsable sa sinapit ng kanyang anak. Agad namang nagmadali si Nikki sa pag-uwi. Ngunit pagdating niya sa bahay, napansin niya na bukas ang bintana ng kwarto ni Chloe at wala na roon ng kanyang anak. Bigla namang may isang detective na nagtutok ng baril kay Nikki pero mabilis niya itong nadisarmahan at siya naman ang tumutok ng baril dito dahil napagkamalan niya na isa ito sa mga miyembro ng human trafficking syndicate. Nang mapagtanto niya na pulis ang lalaki, agad niya itong pinabagsak at nawalan ito ng malay. Nang matuklasan ni Nikki na muling dinukot ng mga sindikato si Chloe, galit siyang umalis para hanapin ang mga ito. Samantala, isinakay ni Michael si Lavelle papunta sa bahay ni Nikki. Habang nasa biyahe, tinanong ni Lavelle kung bakit niya ipinadala ang SWAT team para kay Nikki. Ipinilit ni Michael na 13 ang napatay ni Nikki at kailangan nitong pagbayaran ang mga ginawa niya. Pero pinaalala ni Lavelle na si Nikki ay isang war hero at ang lahat ng taong pinatay niya ay mga human trafficker. Wala namang maisagot si Michael. Ilang sandali pa, napansin ni Lavelle ang mamahaling suot ni Michael at tinanong kung paano niya na-afford ang ganoon kamahal na damit sa sweldo ng isang police captain. Agad namang nagalit si Michael at naging defensive. Samantala, sinalakay ng mga pulis ang bahay ni Nikki pero pagdating nila roon, wala na ito. Dahil dito, nagutos si Michael ng malawakang paghahanap kay Nikki sa buong lungsod. At higit sa lahat, binigyan niya ng pahintulot ang lahat ng pulis na barilin si Nikki kapag makita nila ito. Sa mga sandaling iyon, bigla namang tumating ang 2 internal affairs officers at inaresto si Michael dahil sa korupsyon, pang-aabuso sa kapangyarihan at pagtatakip sa mga iligal na operasyon. May hawak din silang mga kopya ng kanyang overseas bank records na malinaw na nagpapakitang matagal na siyang nagtatrabaho para sa sindikato at tumatanggap ng pera mula sa kanila. Sa sobrang galit, sinubukan ni Michael na atakihin si Lavelle pero masyadong mabilis at bihasa ang veteranong sundalo. Madali niyang pinilipit ang kamay ni Michael at saka ibinalibag ang ulo nito sa bintana ng isang kotse. Sa ibang eksena, nakarating naman si Nikki sa Grand Hotel, ang sentro ng operasyon ng sindikato. Sa basement ng hotel, nakakulong ang mga babaeng biktima ng human trafficking. Habang sa pinakatuktok na palapag ay nagsisilbing marangyang penthouse ng chairman. Alam ni Nikki na halos imposibleng pasukin ng hotel dahil napakaraming security camera at mahigpit ang pagbabantay. Kaya gumawa siya ng isang plano. Ipinarada niya ang kanyang sasakyan malapit sa isang electrical box. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng gas at nagsindi ng apoy sa malapit upang makalikha ng delayed explosion. Pagkatapos, kalmado siyang pumasok sa likurang bahagi ng hotel at nagpanggap na biktima ng isang car accident. Ngunit pagpasok pa lamang niya, agad niyang pinabagsak ang mga gwardyang humarang sa kanyang daan. Matapos palayain ang ilan sa mga babaeng bihag, nagtungo si Nikki sa kusina at binuksan ang lahat ng gas burner.
Makalipas ang ilang sandali, sumabog ang kanyang sasakyan sa labas ng hotel. Dahil sa pagsabog, naputol ang kuryente at tuluyang nagdilim ang buong gusali. Agad namang nagmadaling pumunta sa kusina ang ilang gwardya upang alamin ang nangyari. Hindi nila napansin ang gas na kumakalat sa paligid. Sinamantala ito ni Nikki. Isang maliit na apoy lamang ang kailangan niya para magliyab ang gas at maganap ang isang napakalaking pagsabog na ikinamatay ng mga gwardyang naroon. Sa gitna ng kadiliman, gumamit si Nikki ng kutsilyo at tahimik na gumalaw sa pasilyo at isa-isang pinabagsak ang natitirang mga tauhan ng sindikato. Habang umaakyat siya sa taas na palapag, natuklasan niya ang mga kwartong puno ng mga babaeng biktima ng human trafficking. Agad siyang sumigaw na nasusunog ang building at mabilis silang pinalabas. Pagkatapos, itinuro niya sa mga babae ang emergency exit upang makalabas ng ligtas. May hawak na baril si Nikki nang bumalik siya sa hagdanan. Pagdating niya roon, sinalubong siya ng isang grupo ng mga sindikato na abala sa pagkuha at paghahanda ng kanilang mga armas. Walang pag-aalindangan, agad na nagpaputok si Nikki. Mabilis at eksakto ang kanyang mga galaw, bunga ng maraming taon na karanasan bilang sundalo. Nang magtago sa dilim ang tatlong armadong lalaki, nagpapatok si Nikki ng isang bala. Ginamit niya ang liwanag mula dito para matukoy kung nasaan ang mga ito. At bago pa sila makaganti, isa-isa silang pinabagsak ni Nikki. Ngunit kalaunan ay naubusan siya ng bala. Wala na siyang no choice kundi lumaban gamit ang kanyang mga kamay. Dalawang lalaki ang sabay na sumugod sa kanya. Isa sa mga ito ay may hawak na palakol, habang ang isa naman ay nagawang ipulupot ang isang lubid sa kanyang leeg. Unti-unting nawawalan ng malay si Nikki dahil sa pagkakasakal, pero sa huling sandali, kinagat niya ang tenga ng isa sa mga umaatake. Dahil dito, nakawala siya at nagawa niyang kunin ng lubid. Ginamit niya ito upang sakalin ang lalaki hanggang sa mamatay ito. Ngunit dahil sa dami ng sugat at matinding pagod, tuluyan ang bumagsak si Nikki. Habang nangihina, tila nakita niya si Chloe na nagsasabing maaari na siyang tumigil sa pakikipaglaban. Pero nangako si Nikki na hahanapin niya ang kanyang anak at iuuwi ito. Ang pangakong iyon ang muling nagbigay sa kanya ng lakas. Sa kabila ng kanyang mga sugat, nagpatuloy si Nikki patungo sa penthouse. Sa wakas, dalawa na lamang ang natitirang tao sa itaas, ang chairman at ang kanyang pinakamalupit at pinakamalakas na bodyguard na si Keta. Sinabihan ni Keta ang chairman na tumakas na habang siya naman ang haharap kay Nikki. Ngunit bago pa man siya makaatake, nagpaputok si Nikki ng shotgun mula sa kabilang panig ng pinto at tinamaan si Keta. Pagpasok ni Nikki sa penthouse, natuklasan niya na marami pang mga babae ang nakakulong sa loob ng mga cage. Sa halip na iwan sila, huminto muna si Nikki upang palayain ang mga ito. Ngunit nagkaroon naman ng sapat na oras si chairman na makatakas at maagaw si Chloe. Hindi nagtagal, nagawang makorner ni Nikki ang chairman, ngunit mabilis na itinutok ng chairman ang baril sa ulo ni Chloe. At nang umabot sa eksaktong 0 ang 72-hour countdown, biglang nagpaputok si Nikki. Tinamaan sa ulo ang chairman at namatay ito agad. Sa unang pagkakataon, matapos ang lahat ng kanyang pinagdaanan, wala nang magawa si Nikki. Hindi na niya kaya pang lumaban o kontrolin ang sitwasyon. Ang tanging magagawa na lamang niya ay maghintay. Makalipas ang ilang oras, naging stable ang kondisyon ni Chloe. Umupo si Nikki sa tabi ng kanyang kama at sa wakas, hinayaan ang sarili na makatulog. Sa isip niya, natapos na rin ang pinakamahabang 72 oras ng kanyang buhay. Makikita si Lavelle na pribadong nakikipag-usap sa mga detective. Nagtataka ang mga ito kung bakit hindi na lamang ibinalik ng mga sindikato si Chloe matapos nilang mawalan ng 13 tauhan. Doon isinuwalat ni Lavelle ang isang nakakagulat na katotohanan na sa una pa lamang ay nahanap na ni Nikki ang kanyang anak. Ngunit nang matagpuan niya ito ay patay na si Chloe. Hindi matanggap ni Nikki ang katotohanan iyon dahil sa sobrang sakit at trauma. Tuluyan siyang nagkaroon ng matinding psychological breakdown at hindi niya na matanggap ang tunay na nangyari sa kanyang anak. Nahospital si Nikki at binigyan ng matinding gamot upang makapagpahinga at makarecover. Sa huling pagkakataong nakita siya ni Lavelle, unti-unting gumagaling ang kanyang katawan pero nakulong pa rin ang kanyang isipan sa matinding trauma. Paulit-ulit niyang sinasabi na napakarami niyang oras na nasayang at kailangan niyang hanapin agad ang kanyang anak. Ngunit tuluyang binura ng isip ni Nikki ang pagkamatay ni Chloe. Ipinaliwanag ng mga doktor na tuwing nakakatulog si Nikki,
Tila nagre-reset ang kanyang isipan pabalik sa gabing dinukot si Chloe. Dahil dito, hindi niya na naaalala ang lahat ng nangyari pagkatapos ng gabing iyon. At dito, malalaman na hindi si Chloe ang batang iniligtas ni Nikki mula sa trunk ni Sullivan. Dahil sa matinding trauma, nakikita ni Nikki ang kanyang anak sa bawat babaeng bihag. Ang babaeng nakahiga sa tabi niya sa ospital ay isa pang biktima ng human trafficking na iniligtas niya. Sa kagustuhan niyang makita muli ang kanyang anak, pinalitan ng isip ni Nikki ang mukha ng babae at ginawa itong mukha ni Chloe. At kahit wala na ang kanyang tunay na anak, patuloy pa rin naniniwala si Nikki na maaari pa rin niya itong iligtas. Sa huling eksena, muling nagising si Nikki at mahinaan niyang ibinulong na kailangan niyang hanapin ang kanyang anak. Kasabay nito, muling nag-reset ang 72-hour countdown. Doon malalaman na nakulong si Nikki sa isang walang katapusang cycle. Paulit-ulit siyang babalik sa simula at muling hahabulin ang mga sindikato na pinaniniwalaan niya na dumukot kay Chloe. Ngunit ang katotohanan, lahat ng ito ay bunga ng kanyang trauma at hindi matanggap na matagal nang nawala ang kanyang anak. Ang moral lesson ng kwentong ito, kung si Nikki ay nakulong sa trauma, ang mga Pilipino naman ay nakulong sa korupsyon ng mga buhayang politiko. Aray ko! Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.